Batang kumakanta sa ospital, nanlimos ng pera para sa kanyang ina na nasa ospital dahil naaksidente nga ito. Laking gulat ng doktor nang marinig ang kanta at nang makita niyang kamukhang-kamukha niya ang bata noong kabataan niya. Napabaling ang mukha ni Ashley sa kabila ng sampalin siya ng kanyang ina sa pisngi. Hindi magawa ni Ashley na lumaban at ang tanging magagawa lamang niya ay umiyak. Kahit kailan talaga, wala kang kwenta. Pera na ngang lumalapit sa'yo, ayaw mo pa. Buliyaw ng ina ni Ashley na si Edith. Hindi ko po kayang pumasok sa club, Mama. Ibang trabaho na lang po. Naluluha na nga natugon ni Ashley. Hinablot ang buhok ni Ashley ng kanyang ina at napahiyaw na nga lamang sa sakit. Mabilis na pera ang kailangan natin, Ashley. Naintindihan mo ba? Mariing saad naman ni Edith. Ilang beses na nga na pinilit si Ashley ng kanyang ina na pumasok sa bar club para ibenta ang kanyang katawan. Ngunit tumaayaw na mismo ang mga customer dahil palaging nagwawala si Ashley at ang iba ay naaawa na lamang. Ngunit tila walang awa ang ina ni Ashley na si Edith. 18 taong gulang pa lamang ngayon si Ashley at hindi niya inaasahan na ibebenta siya ng kanyang ina sa mga customer sa bar club para makuha lamang ang gusto nito. Dalaga ka na at hindi na menor de edad. Sa edad mo na yan, ay kailangan mo nang maghanap ng trabaho. Kaya para may pakinabang ka at masuklian mo ang mga paghihirap ko simula noong pinanganak kita, gawin mo ang gusto ko. Anas nga ni Edith at pabalibag na binitawan nga ang buhok ni Ashley. Napabaluktot na nga lamang ang katawan ni Ashley na sumiksik sa kanyang kama nang tuluyan ang umalis ang kanyang ina sa kanyang kwarto. Hindi alam ni Ashley kung tama o mali ba ang ginagawa niya. Ang tanging alam lamang niya ay dapat sinusunod niya ang kanyang ina dahil ito ang nagluwal sa kanya. Hindi nakapag-aral si Ashley at hindi rin na-enjoy ang kabataan niya dahil palagi siyang pinagtatrabaho ng kanyang ina at sinasaktan kapag nagkakamali siya. Papa! Hagulgol na tawag ni Ashley sa kanyang ama na ilang taon na ngang namatay dahil sa sakit na diabetes. Kung nabubuhay lamang ang ama ni Ashley ay siguradong hindi siya bababayaan nito. Simula nung namatay ang kanyang ama, ay mas lalong naging marahas ang pagtrato ng kanyang ina sa kanya. Hindi inaasahan ni Ashley na sa pagtungtong niya sa tamang edad ay gusto na nga kaagad ng kanyang ina na perahan ng mga lalaki sa bar at makipagtalik dito. Nakaisip ako ng paraan para kahit papaano hindi ka mahihirapan sa iyong trabaho. Kalmadong saad ng ina ni Ashley habang sila ay kasalukuyang kumakain sa pagkainan. Karneng baboy ang ulam nila ngayon dahil ayaw ng kanyang ina na mag-ulam ng kahit ano bukod sa mga karne. Ngunit sa tuwing magagalit ang kanyang ina ay isda o delata ang pinapaulam kay Ashley. Seryosong napaangat ang tingin ni Edith kay Ashley. Susundin mo na ba ang lahat ng inuutos ko? Dahil kung hindi, alam mo nang mangyayari sa'yo. Banta ng ina ni Ashley. Nanliit sa sarili si Ashley dahil wala siyang magawa kundi sundin ang kanyang ina. Walang magbabago kung patuloy na tatanggihan ang kanyang ina. Pumapayag na po ko. Labag sa loob na nga lamang natugon ni Ashley habang pinipigilan na tumulo ang kanyang mga luha. Sige, good. Pupunta tayo sa hotel at kikitain natin ang mayamang doktor na nakausap ko kanina. Pumapayag siya. Nagawin mo siyang sugar daddy at alam mo na kung anong magiging kapalit. Nakangising paliwanag pa ni Edith na tila masaya ang binabalita nito kay Ashley. Gaya nga ng sinabi ko, gumawa ako ng paraan para hindi ka na mahirapan pa. At iisang lalaki lang ang pasasayahin mo. Ibibigay niya lahat ng gusto mo. Basta lamang pumayag ka sa lahat ng ipapagawa niya. Dugtong pa nga ng ina ni Ashley. Nanginig naman ang katawan ni Ashley at tila tumaas ang mga balihibo niya sa katawan. Hindi siya sanay sa mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina.
Masyadong inosente pa si Ashley para sa ganung mga bagay. Sana huli na po to, Mama. Ayoko pong gawin to habang buhay. Nanginginig na saad pa nga ni Ashley at nauutal pa nga siya. Kahit alam ni Ashley na imposibleng guminhawa ang buhay niya, ay nangangarap pa nga rin siya na makapagtapos ng pag-aaral. Gusto niyang bumuo ng masayang pamilya kapag siya'y nasa tamang edad at nakaraos na nga sa buhay. Malungkot para kay Ashley na ibibigay niya ang kanyang kabirhenan sa lalaking hindi naman niya mahal o asawa. Ako ang magdedesisyon kung kailan ka titigil, maliwanag? Huwag kang umiyak at naririndi ako. Ipagmalaki mo ang iyong magandang mukha dahil kahit gutay-gutay ang damit mo, ay nagustuhan ka pa rin ng mayamang lalaki. Inis na saad pa nga ng ina ni Ashley habang ang noon nito ay nakakunot. May binili pala akong damit. Nagagamitin mo mamaya. Ayusin mo ang trabaho mo at huwag mong kakalimutan na humingi ng malaking pera. Wala naman siyang pakialam kung magkano ang pera na kukunin mo, basta paligayahin mo lamang siya. Dugtong pa ng kanyang ina. Nangihina na tumango na nga lamang si Ashley. Yun lamang ang tanging magagawa niya at hindi na nagabala pang makipagtalo sa kanyang ina. 9 o'clock na ng gabi ay nakarating na nga si Ashley at ang kanyang ina sa hotel kung saan naghihintay ang mayamang lalaki na makakasama ni Ashley buong gabi. Tanggalin mo nga ang jacket na yan. Paano kanya magugustuhan ng doktor, ha? Umayos ka. Inis na saway nga ni Edith at tinanggal ang jacket na nagsisilbing pansapin sa makikinis ng mga binti ni Ashley. Hindi na nagawang magsalita pa ni Ashley nang biglang sumulpot ang lalaki na may formal na kasuotan. Magandang gabi po, madam. Ako nga po palang sekretary ni Dr. Mecenas. Gusto ko muna pong makausap si Doc Mrs. Edith at pinapasabi po niya na papuntahin po si Ma'am Ashley sa naka-assign na kwarto at hintayin lamang si Doc. Mahabang sambit nga ng sekretary kila Ashley at Edith. Sige, susunod ako sa iyo, sir. Nakangising saad na nga lamang ni Edith at binalingan ng tingin si Ashley. May pag-uusapan muna kami at huwag na huwag kang aalis sa kwarto hanggat magagawa mo ang pinagagawa niya. Alam mo na ang dapat gawin, anak. May kasamang diin sa bawat salita ng ina ni Ashley nang sabihin yon. Mas lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ni Ashley nang nasa loob na nga siya ng kwarto ni Dr. Mecenas. Kahatid lamang sa kanya ng tauhan ni Dr. Mecenas sa kwartong magiging tuluyan nilang dalawa ngayong gabi. Uminom po muna kayo, miss. Saad pa nga ng lalaki na tauhan ni Doktor at inilahad ang isang baso na may laman na juice. Salamat, tugon ni Ashley at mabilis na ininom ang binigay na juice. Para bang nauuhaw si Ashley sa kaba. Tuluyan nang lumabas sa kwarto ang tauhan, kaya mag-isa na lamang si Ashley sa madilim na kwarto. Dim lights lamang ang nagsisilbing liwanag sa kanyang kinahihigaan. Napahiga si Ashley sa mahabang kama at pinakalma muna ang kanyang sarili. Pinaghandaan na niya ang gabing ito at tinuruan din siya ng kanyang ina kung ano ba ang dapat niyang gawin sa kalagitnaan ng pagtatalik. Pinakiramdaman ni Ashley ang kanyang puso. Kinakabahan siya, ngunit mukhang kakayanin din niya kung ano man ang mangyayari ngayong gabi. Hindi na malayan ni Ashley na tinanghay na siya ng antok. Naalimpungatan lamang siya nang maramdaman na may humahalik sa kanyang balikat. Ikaw po ba yan, Doc? Utal na tanong nga ni Ashley. Tuluyan ang nagising ang kanyang diwa dahil sa kakaibang pinaparamdam sa kanya ng lalaki. Ako nga, kilala mo ko? Baritonong tanong nga ng doktor habang sinisinghot at tinitikman ng makinis na balat sa balikat ni Ashley. Napakagat na nga lamang sa sariling labi si Ashley. Naramdaman niyang hinimas ng lalaking kanyang bewang at pati na rin ang kanyang binti na nakalitaw ang pagkakinis nito dahil sa kanyang maikling suot. Ngayon lang po, ani nga ni Ashley.
Hindi mapakali si Ashley dahil bago pa lamang sa kanya ang mga halik na ginagawa ng lalaki. Hindi rin maintindihan ni Ashley kung bakit kusang nagre-react ang kanyang katawan sa bawat haplos ng lalaki. Ngayon lang kita nakilala, pero paano mo kaagad nakuha ang interes ko, ha? Siguro dahil lasing ako o sadyang ikaw ang babaeng hinahanap ko. Parito nung bulong ng lalaki sa tenga ni Ashley at mahinang sinipsip ang leeg niya. Dok, ungol lamang ang tanging sambit ni Ashley at kusang yumakap ang mga braso niya sa leeg ng lalaki. Hindi maiwasan ng lalaki nang umiti habang dahan-dahan na inaalis ang natitirang saplot ng katawan ni Ashley. Tawagin mo na lang akong Robin. Anong pangalan mo? Papangakit na tanong nga ni Dr. Robin. Napalunok sa sariling laway si Ashley. Napatiklop na nga lamang ang kanyang mga binti ng magtamang kanilang mga mata ni Robin. Nagugulahan si Ashley kung bakit nagiinit ang kanyang pakiramdam habang nakatingin sa malaking katawan ng lalaki na ngayon ay nakaluhod na rin. Ashley ang pangalan ko. Mahinang sagot ni Ashley. Malapad na ngumiti si Robin at saka pumaibabaw nga kay Ashley binigyan ni Robin ng isang masuyong halik si Ashley. Pinagdampi nila ang kanilang mga noo habang nakatitig ang mga mata nila sa isa't isa na tila kumikislap na parang bituin. Para ka sa akin, atakin ka na simula ngayon. Ikaw ang tanging babae na magdadala ng anak ko. Mariin at pinalidad na saad ni Robin. Tila ba sinaniban nga si Ashley at nagugustuhan niya ang kakibang pinaparamdam sa kanya ng doktor. Nagiinit ang kanyang katawan sa mga haplos at sa pagdampi pa lamang ng mga labi ni Robin sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nang maramdaman ni Robin na bumigay na nga ang katawan ni Ashley sa kanya, hindi na nga siya nag-aksaya pa ng panahon. Hinanda na nga niyang kanyang sarili para angkinin si Ashley. Dahan-dahan lang po. Bulungan ni Ashley habang mahigpit na yakap ang maskuladong katawan ni Robin. Huwag kang mag-alala, iingatan kita ngayong gabi. Tugon ni Robin hanggang sa tuluyan na nga nitong naangkin ang katawan ni Ashley. Tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan sa matinding sensasyon. Tila ba nawala na sa isipan ni Ashley ang lahat ng mga problema niya. Hindi niya alam na ganito pala ang pakiramdam kapag ang dalawang tao ay nagkaisa. Samantalang si Robin naman, hindi mapasidlan ang saya habang pinapaligayan niya ang babaeng si Ashley. Sa buong buhay niya ay wala siyang interes pagdating sa ginagawa ng mga mag-asawa, lalo na ang magkaroon ng babae sa buhay niya. Ngunit nang makita at makilala niya si Ashley, ay tila nagbago ang pananaw niya sa buhay. Kinabukasan nagising si Ashley nang makaramdam ng pananakit sa katawan, lalo na ang kanyang perlas na sigurado nang mumula na. Napamulat ang mga mata ni Ashley nang maramdamang nakadaga ng katawan ng isang lalaki sa kanya. Ang malaki at matigas nitong braso ay nakapulupot sa kanyang bewang. Nanlaki ang mga mata ni Ashley nang masilayan ang gwapong mukha ng isang doktor. Akala ko ba matanda ang doktor? Bulalas na tanong ni Ashley sa kanyang sarili. Mukhang nagkamali siya sa kanyang iniisip. Hindi kasi masyadong napagmasdan ni Ashley ang lalaki nung gabi na may nangyari sa kanila dahil nagiging blurry na nga ang kanyang paningin. Natatandaan niya ang nangyari sa kanila at ang kusang pag-react ng kanyang katawan na tila ba hindi nga siya ang kumokontrol ng kanyang katawan. Bago pa man magising si Robin, ay kaagad na nagayos si Ashley bago umalis ng hotel. Madaling araw na nga nung nakarating si Ashley sa kanyang bahay. Nanigas ang katawan ni Ashley nang makitang nasa sala ang kanyang ina. Tila ba buong gabi siya nitong hinintay. Saan ka nang galing kagabi, ha? Sabi na tatakas ka. Galit kaagad na sinalubong ng ina ni Ashley sa kanya. Malalaking hakbang ang ginawad ni Edith at binigyan ng 2 beses na sampal si Ashley. Napabaling naman ang mukha ni Ashley sa kabila at tila anumang oras ay tutulo na ang kanyang mga luha.
Ano pong ginawa kong kasalanan, Mama? Ginawa ko naman po ang pinapagawa mo sa akin na. So bakit nagagalit pa rin kayo? Naguguluhang tanong ni Ashley habang tumulo ang kanyang mga luha sa mata. Anong sinasabi mo? Natapos ka na sa pinapagawa ko sa'yo kagabi, ha? Tumakas ka kagabi at hindi ka namin mahanap. Nakakahiya kay Mecenas na inaasahan niya may mangyayari sa inyo. Sabat naman ang kanyang ina. Nanigas at natigilan si Ashley nang marinig yun mismo sa kanyang ina. Ibig sabihin ba, ibang lalaking nakatalik niya nung gabing yun? Hindi po ba si Robin ang doktor na tinutukoy mo, Mama? Hindi po ako umalis ng kwartong ibinigay sa akin ng lalaki. At nung gabing yun, may nakatalik po akong lalaki. Akala ko po si Dr. Mecenas na po yung kasama ko noon. Nanginginig ang mga labi ni Ashley nang sabihin yun sa kanyang ina. Panatag kagabi si Ashley na tamang lalaking nakatalik niya dahil sabi ng lalaking si Robin. Doktor ito. Hindi na nagduda pa si Ashley at wala rin namang ibang tao na nagtatangkang pumasok sa hotel room niya, kundi ang doktor lamang na dapat niyang nakatalik kagabi. Ngunit mukhang maling lalaking inalayan niya ng kanyang katawan. Nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi makapaniwalang tanong ng ina ni Ashley at nanlaki ang mga mata nitong nakatingin kay Ashley. Totoo po ang sinasabi ko. May nangyari po sa amin ng estrangherong lalaki. Ruben nga po ang pangalan eh. Akala ko po kasi si Mecenas po. Nakayukong tugon ni Ashley habang nanginginig pa rin ang mga labi sa takot. Inis na sinabunutan ni Edith ang kanyang sariling buhok at sininghalan si Ashley. Ano ka ba namang bata ka? Mecenas mismo ang pangalan ng doktor na tinutukoy ko. Sayang ang pera na ibibigay sana ng doktor kagabi. Buliyaw pa nga ni Edith. Napapikit na nga lamang ang mga mata ni Ashley nang pabalibag na tinapon ng kanyang ina ang dala nitong wallet na siguradong wala na nga ring laman dahil ginastos nila ang pera noong nakaraang araw pa. Napabuga na nga lamang ng marahas na hininga ang ina ni Ashley. Diba, sabi mo doktor ang nakatalik mo kagabi? Sigurado ka ba? O baka naman tagalinis ng kwartong trabaho ng lalaking yun? Kahihiyan yan, Ashley, at wala pa tayong mahuhutot na pera. May pandidiri pa nga sa boses na saad ng ina ni Ashley. Bakit ka ginalaw ng lalaking yun, ha? Nagpagalaw ka naman. Inis pang dugtong nito. Mamahalin po ang gamit niyang dala, kaya sigurado po ako nagsasabi siya ng totoo, Mama. At saka, lasing po siya at may nainom po akong juice na pampainit ng katawan kaya yun po ang nangyari. Nahihiyang sabi naman ni Ashley. Bakit pa kasalanan pa niya na ibang lalaking nakatalik niya? Nagagalit pa ang kanyang ina na nagpagalaw siya sa isang lalaking hindi niya kilala. Gayong ina naman niya ang nagtulak sa kanya na gawin ng ganung bagay. Wala na akong pakialam kung hindi ka na birhen. Ang importante sa akin ay makausap mo ulit si Dr. Mecenas na ituloy ninyo ulit ang napag-usapan at kondisyon. Anas nga ng kanyang ina na si Edith. O pwede rin naman na balikan mo ang lalaki na sinasabi mong doktor at hingian mo ng pera. Karapatan mong humingi ng pera dahil ginalaw ka niya. Maliwanag ba, Ashley? Dugtong pa ni Edith. Pero hindi ko po kailangan ng pera niya, Mama. Baka kung anong isipin niya sa akin. Naputol ang pagsasalita ni Ashley nang sumabat kaagad ang kanyang ina. Pwes, ako kailangan ko ng pera. Hirap na nga tayo tapos aayaw ka pa sa pera? Anong klaseng utak bang meron ka, ha? Wala akong pakialam kung anong isipin niya sa'yo. Ganon din naman ang isipin niya. Nagpagalaw ka, kaya sulitin mo na at humingi ka na kaagad ng malaking pera. Mariin pang dugtong ng kanyang ina. Nakayukong napatango-tango na nga lamang si Ashley bago tuluyan siyang pinabayaan ng kanyang ina sa sala. Bagsak na napaupo si Ashley sa sofa at hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Buong katawan ni Ashley ay masakit ngunit mas lalo lamang nangihina ang kanyang katawan dahil sa kanyang mga narinig na salita mula sa kanyang ina. Samantalang kagigising lamang ni Robin mula sa mahimbing niyang tulog. Ngayon lamang nakatulog nang maayos si Robin.
Simula nung maging doktor siya, halos pagtatrabaho lamang ang inaatupag niya at uuwi namang mag-isa sa kanyang kondo. Paulit-ulit na ganun ang routine niya sa araw-araw, kaya tila parang ganun na nga lamang ang gagawin niya habang buhay. Ashley? Tinawag ni Robin ang pangalan ng babae nang maalalang nakasiping niya ito kagabi. Kahit lasing si Robin, ay naalala niya ang nangyari sa kanila ni Ashley. Ashley, nasan ka? Tarantang tawag ni Robin na pabalikwas siya sa kanyang kinahihigaan nang maramdamang wala nga sa kanyang tabi si Ashley. Napahawak sa sentido si Robin nang kumirot ito. Nakita niyang may mansya na dugo sa kulay puting kumot niya. Sa isip ni Robin ay birihin pa si Ashley. Kumabog ang puso niya. Hindi niya alam kung paano nakarating ang babae sa kanyang kwarto. Alam niyang hindi siya kilala ng babae at wala ring interes sa kanya ito. Nagugulhan na nga si Robin. Mabilis na tinawagan ni Robin ang kanyang ama para alamin ang nangyari. Papa, sinadya mo bang palasingin ako at dalhan ng babae sa aking hotel room? Tanong nga ni Robin at napapatagis na nga lamang ang kanyang bagang nang makaramdam ng pananakit ng katawan. Hindi lamang alak ang dahilan kung bakit masakit ang katawan ni Robin ngayon, kundi dahil din sa nangyari sa kanila ni Ashley. Sa tuwing naiisip niya ang walang saplot na katawan ni Ashley, ay nanunuyo na nga lamang ang lalamunan niya. Pinagbibintangan mo ba ako? Natatawang tanong pa ng ama ni Robin na si Ruby. So may babae sa kwarto mo? Hindi makapaniwalang tanong na ama ni Robin. Hindi mo ako masisisi, Papa. Gustong-gusto mo na akong magkaroon ng tagapagmana, kaya ilang beses mo na akong dinalhan ng babae. Tigilan mo na ako, Papa. Mariing saad ni Robin. At humalakhak na nga lamang ang ama ni Robin na para bang nag-enjoy ito. Lahat naman ng mga babae na ayawan mo. Palagi naman akong palpak sa plano, kaya tinigilan ko na. Kaya wala akong kinalaman sa babae na sinasabi mong nasa kwarto mo ngayon. Mukhang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para magkaroon ako ng apo. Masayang sambit ng kanyang ama. Bakit mo ba ako minamadali na magkaroon ng anak? Nakabusangot ang mukha ni Robin nang tanungin ng kanyang ama. Bukod sa gusto ko nang magkaroon ng apo bago ko mawala sa mundong to. Hindi ka rin bumabata, anak. 29 years old ka na. Kaya dapat may pamilya ka na ngayon. Litanya ng kanyang ama na si Ruby. Kung sa ibang pagkakataon ay baka binara na nga ni Robin ang kanyang ama na hindi siya interesadong magkaroon ng pamilya dahil wala naman siyang babae na nagugustuhan. Ngunit ngayon ay natahimik siya. Sumagi sa kanyang isipan ang maganda at maamong mukha ni Ashley. Unang kita pa lamang niya sa babae ay tila hindi na nga maalis sa isipan ni Robin si Ashley. Oh, natahimik ka ata. Mukhang natipuan mo ang babaeng nakasama mo, no? May nangyari ba sa inyo? Nanunuya at may bahid ng pagkasabik na saad ni Ruby sa anak. Hahanapin ko siya. Tinakasan niya ako. Yun lamang ang tanging nasabi ni Robin na ikinangiti na nga lamang ng ama nito mula sa kabilang linya. Tumatanda na talaga ako at parang nararamdaman ko na merong blessing na darating ngayong taon. Pangasar pa nga ng ama ni Robin. Napakamot na nga lamang ng ulo si Robin at hindi kalaunan pinatayan na nga niya ng tawag ang kanyang ama. Dahil kung hindi, patuloy na aasarin siya nito lalo pat nabanggit niya ang tungkol sa babae. Hindi tumigil si Robin sa paghahanap kay Ashley. Marami na nga siyang koneksyon na ginamit pero hindi pa rin niya mahanap ang babae. Ibig sabihin lamang nun ay mas mayaman ang babae sa kanya o salungat nun. Kapag limitadong impormasyon mahihirapan siya. Hindi ko hahanapin ang babaeng tinutukoy mo. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung anong koneksyon mo o gagawin sa kanya. Ayoko magka-problema, Robin, ah. Singhal ng kakilala nga ni Robin na si Carlo. Isang investigador si Carlo, kaya naisipan na ni Robin na gamitin ang kapangyarihan niya. Wala siyang pakialam kung maubusan na siya ng pera sa ipangbabayad niya sa investigador. Ang importante,
kay Robin ngayon ay si Ashley. Magpapakilala siya sa babae at pakakasalan kaagad niya ito. Para bang mababaliw na nga si Robin kung hindi magiging kanya si Ashley. Hindi na pakakawala ni Robin ang babae, gayong ito ang unang nagparamdam ng kakaiba sa kanya. Kailangan ba talaga yun? Ilang buwan ko na siyang hinahanap. Naiinip na saad pa ni Robin. Malamang kailangan ko ang dahilan mo, Robin. Malay ko ba na gusto mo siyang patayin? Hysterical na usal pa nga ni Carlo. Napailing na nga lamang si Robin. Pananagutan ko siya at pakakasalan. Tinakasan niya ako nung mga nakaraang buwan. Yun lamang ang tanging sagot at dinahilan ni Robin. Para kay Robin, pakakasalan niya ang babae dahil gusto niya ito at sigurado siyang magiging malalim ang magiging relasyon nila. Hindi lang dahil sa may nangyari sa kanila. Yun naman pala eh. Bakit hindi mo sinasabi? Iba na tuloy ang iniisip ko. Tinaguan ka na ng girlfriend mo. Saad pa nga ni Carlo. Baka natakot o kaya ayaw sa akin. Mahinang saad na nga lamang ni Robin. Parang pinanghinaan ng loob si Robin sa isipang ayaw sa kanya ni Ashley. Kahit papaano ay nakahinga ng maluwag si Carlo dahil hindi masama ang binabalak ng isang pinakamagaling at mayaman na doktor na si Robin Evans. Samantalang si Ashley naman ay umiiyak habang dumuduwal sa lababo. Ilang araw na nga siyang ganito tuwing umaga at hindi maintindihan ni Ashley kung bakit nagkakaganito siya. Ashley, nasan ka na bang bata ka? Nanggagaliting sigaw ng ina ni Ashley na si Edith. Mabilis na ang hakbang na lumapit ang ina ni Ashley. Nasasaktan na nabahiyaw si Ashley nang hinila ng kanyang ina ang kanyang buhok. Nasaan ang pera ng lalaki mong yon, ha? Ilang buwan na, pero wala ka pa rin inaabot. Ako na lang bang magtatrabaho sa pamamahay na to? Galit na sigaw nga ni Edith sa anak habang humihigpit ang pagkakahawak nito sa buhok ni Ashley. Hindi ko siya mahanap, ma. Pasensya na po. Naluluhan na nga lamang na paumanhin ni Ashley habang iniindang sakit sa pagkakahila ng kanyang buhok. Kung hindi mo siya mahanap, ibebenta na talaga kita kay Dr. Mecenas. Sa tingin mo, magagawa mong gusto mo? Sisiguraduhin ko mabubulok ka sa akin. Pagbabanta pa nga ng ina ni Ashley. Hindi maawat ang luha ni Ashley at sumasakit na nga rin ang kanyang ulo. Napahawak si Ashley sa kanyang bibigat na karamdam na parang masusuka ulit siya. Hindi na nga napigilan pa ni Ashley na masuka mismo sa sahig. Ano ba yan, Ashley? Nakakadiri ka. Hayaw ni Edith sa pandidiri. Binitawan nito ang buhok ng kanyang anak at lumayo ng kaunti. Sumusuka pa rin si Ashley kahit wala na itong maisuka. Natigilan naman si Edith nang mapagtanto kung anong maaaring nangyayari kay Ashley. Buntis ka ba, Ashley? Tanong ni Edith kahit may hinala na nga siyang totoo ang kutob niya. Ilang araw ka nang nagsusuka? Parang tumigil ang mundo ni Ashley nang tanungin yun ng kanyang ina. Hindi pa magawang iproseso ni Ashley sa kanyang utak na buntis siya. Buntis ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Ashley at wala sa sariling napahawak sa kanyang sinapupunan. Baka masama lang po ang kinain ko. Hindi po ako buntis. Dahilan pa nga ni Ashley. Napangit-ngit naman ang ngipin ni Edith. Ilang araw ka na bang nagsusuka? Hindi ka naman ganito noon na. Kaya imposibleng hindi ka buntis. Hindi naman panis ang pinapakain ko sa'yo. Nagdududang saad pa ni Edith sa anak. Napailing na nga lamang si Ashley. Hindi kayang tanggapin kung sakaling buntis siya. Magulo pa ang buhay niya at 18 taong gulang pa lamang siya. Hindi siya maaaring mabuntis. Sabihin mo sa akin, kung ilang araw ka nang nagsusuka, huwag mong tangkain na pagtakpan ito dahil malalaman ko rin ito, Ashley. Dugtong at may pagbabanta pa ngang saad ni Edith. Ilang araw na rin po, mama. Hindi ko na po maalala eh. Nangihinang sagot na nga lamang ni Ashley matapos may masmasan. Mahinhinang galaw niya nang hinugasan niya ang kanyang bibig sa lababo. Inis na hinilamos nga ni Edith ang kamay niya
sa kanyang mukha at pinandilatan naman ng mga mata si Ashley. Buisit ka talagang bata ka? Wala ka nang maiaambag dito? Wala na nga tayong pera, tapos nagpabuntis ka pa? May sinabi ba akong magbuntis ka ha? Ano na lamang ang mangyayari sa atin na to? Asik nga ni Edith na tila nga galit sa mundo at sa sitwasyon. Inutusan si Ashley na bumili ng pregnancy test ng kanyang ina para malaman ang katotohanan kung buntis nga ba talaga siya. Umaasa si Ashley na sana walang batang nasa sinapupunan niya. Hindi dahil sa ayaw niya sa bata, kundi dahil sa sitwasyon niya ngayon. Hindi pa dapat siya magkaroon ng anak. Ayaw din niyang madamay ang bata. Hindi pa maayos ang sarili ni Ashley. At kung sakaling lalabas sa mundo ang kanyang anak, mahihirapan lamang ito. Wala rin siyang maipakikilalang ama sa kanyang anak dahil one night stand lang naman ang nangyari kay Ashley at Robin. Hawak ngayon ni Ashley ang pregnancy test at makikitang 2 linyang nakalagay doon. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Ashley dahil batid niyang buntis na siya at wala siyang magagawa. Hindi talaga ako nagkamali. Bulalas nga ni Edith. Bakas nga ang galit sa mukha nito. Wala akong plano na buhayin pa ang anak mo, Ashley. Kaya hanapin mo na kaagad ang nakabuntis sa'yo at bigyan ka ng pera. Dugtong pa nga nito. Pero hindi ko po alam kung saan ko siya hanapin, Mama. Hindi na nga natapos pa ni Ashley ang kanyang sasabihin ng kaagad na sumabat ang kanyang ina. Ikaw kasi nagpabuntis ka? Hindi mo sinunod ang pinaggagawa ko kaya ayan tuloy ang nangyari sa'yo. Kasalanan mo yan. Madiin pang saad ni Edith at dinuduro pa nga nito ang noo ni Ashley. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ma. Tulungan niyo po ako. Umiiyak na nga napakiusap nga ng babae. Kahit ang ina ni Ashley walang maitutulong sa kanya dahil kundi ibaling ang lahat ng galit at kasalanan nito sa kanya. Para bang wala na ngang nagawang tama si Ashley. Kung hindi mo mahanap ang ama ng dinadala mong yan, ipalaglag mo. Akala mo makakatakas ka sa mga pinagagawa ko sa'yo? Nakangising sad pa nga ni Edith habang nilalapit nga nito ang mukha kay Ashley. Hindi pa tapos ang trabaho mo kaya ngayon pa lang, gawan mo na ng paraan para magkaroon tayo ng malaking pera. Dugtong pa nga ng kanyang ina at inalayo na nga ang mukha sa kanya. Nanginginig ang katawan ni Ashley nang marinig mismo sa kanyang ina na gusto nitong ipalaglag ang anak kapag hindi niya nagawa ang inuutos nito. Hindi makapaniwala si Ashley na magagawang sabihin yun ng kanyang ina at parabang walang pakialam sa kung anong mangyayari sa kanya. Hindi kayang ipalaglag ni Ashley ang kanyang anak dahil lamang sa hindi inaasahan na nabuo ito sa isang pagtatalik lamang. Masakit yun para kay Ashley. Mas lalong hindi magagawang patayin ni Ashley ang sariling anak dahil parang nagiging katulad din siya ng kanyang ina. Hindi alam ni Ashley kung totoong anak ba siya ng kanyang ina dahil madali lamang para sa kanyang ina na balewalain siya at hayaan na maging impyerno ang kanyang buhay. Pera nga pala ang mahalaga sa kanyang ina at anak lamang siya nito. Ano po ang appointment niyo ngayon, ma'am? Tanong nga ng nurse kay Ashley nang makita ang kanina pa nga nakaupo si Ashley sa labas ng opisina ng doktor. Hindi pa po ako nakapag-appointment pero gusto ko sanang magpa-check up lalo na sa baby na nasa sinapupunan ko. Kinakabahan na sagot nga ni Ashley. Kinakailangan na talaga ni Ashley na magpa-check up dahil hindi niya alam kung ano ba ang kalagayan nilang dalawa ng kanyang anak na nasa sinapupunan niya. Ngayon na nakapaghiram nga siya ng pera sa kapitbahay na naawa nga sa kanya, ay agad niyang inuna ang mga pangangailangan ng kanyang anak. Nagpatingin nga ang babae sa nurse, 18 pa lamang si Ashley. Batid ni Ashley na hindi rin inaasahan ng nurse na buntis siya, lalo pat bata pa siyang tignan. Pasensya na ma'am, pero kailangan niyo po munang magpa-appointment kay doc bago po kayo i-check up. May nakaschedule na po kasi ngayong araw. Hinging paumanhin ng nurse at paliwanag. Nanlumo naman si Ashley ilang sakayan ng sinakyan ni Ashley
bago siya nakarating sa ospital. Kaya nanlumo si Ashley dahil nabalewala ang pagpunta niya. Hindi rin nga niya alam na kailangan pa munang magpa-appointment bago magpa-check up at naisip nga ni Ashley na marami pa pala siyang hindi alam ng mga bagay. Sarili lamang ang meron siya ngayon kaya wala siyang ina na gumagabay nga at nagtuturo kung ano ba ang mga mali at tama. Ganun po ba? Babalik na lang po ako sa susunod. Mahinang saad ni Ashley. Magpa-appointment muna kayo ma'am sa sekretary ni Doc bago kayo umalis. Nang sa ganun po, sa inyong pagbalik sigurado po na makakapagpa-check up na po kayo. May bahid ng lungkot sa boses ng nurse nang sabihin yun. Masyadong strikto si Doc pagdating sa rules ng ospital. Kaya pasensya na po talaga ma'am at hindi ka matutulungan. Dagdag pa ng babaeng nurse na ikinatango na nga lamang ni Ashley. Ayos lang po. Kasalanan ko po to. Kaya wag po kayong mag-alala, babalik na lang po ako rito. Sambit ni Ashley sa nurse para pagaanin ang loob nito. Napangiti naman ang nurse at tinulungan si Ashley na magpa-appointment sa sekretary ng doc. Ito na po ang schedule niyo ma'am. Tatawag din kami para makasigurado po na pupunta kayo. Saad nga ng lalaking sekretarya. Sige po sir, maraming salamat po. Magaan ng ngiti ang ibinigay ni Ashley sa nurse at sekretary bago tuluyang lumabas ng silid. Mukhang bata pa ang babaeng yun oh. Hindi naman sa pagiging chismosa pero nasa na naman ang dinadala niyang anak? Iniwan kaya? Curiosong tanong pa nga ng nurse sa lalaking sekretary. Hindi natin alam ang kwento kaya hayaan na lang natin siya. Ang importante sana maganda ang buhay na maibibigay niya sa anak kung sakaling totoo man na wala siyang katulong sa pagbubuntis niya. May awa rin sa boses ng sekretary at napabuntong hininga. Tignan ko muna ang personal info na sinulat niya. Ani nga ng sekretary. Sabay na napatingin ang sekretary at nurse sa papel na naglalaman ng information ni Ashley. Sabay silang natigilan nang makita ang pangalan na nakasulat sa papel. Hindi ba? Ilang buwan ang pinapahanap ni Doc ang babae na nagngangalang Ashley? Tanong nga ng nurse na tulalang ikinatango na nga lamang ng sekretary. At lahat ng mga babaeng yun ay wala na sa hinahanap ni Dr. Robin. Ang iba ay may mga nobyo na. Sabi ni Doc at mukhang bata pa raw ang babaeng tignan. Tugon nga ng sekretary. Narinig ko mismo ang pag-uusap ni Dr. Robin at ng lalaking investigador na naka-one night stand ni Doc ang babaeng pinapahanap niya. Dagdag na ng sekretary. Pero, paano kung siya ang babaeng hinahanap ni Doc? Tignan mo 18 taong gulang pa siya. Sabi mo nga naka-one night stand ni Doc ang babae. Hindi kaya siya talaga? Tanong pa nga ng nurse at nagugulahan kung tama ba ang kutob niya. Nagkatinginan ng babaeng nurse at sekretary na tila ba parehas ang iniisip nila ngayon. Agad silang kumilos. Bago pa mahuli ang lahat, hinabol nila ang babaeng nagngangalang Ashley. Paniguradong hindi pa nakakalayo si Ashley dahil malaki ang ospital. Samantalang papalabas na nga ng exit door si Ashley nang may tumawag sa kanyang pangalan. Napalingon si Ashley. Sandali, Miss Ashley. Malakas na tawag ng babaeng nurse kay Ashley. Laking pasasalamat ng lalaking sekretary na naabutan nito si Ashley. Hinihinga lang 2 taong tumakbo sa harapan ni Ashley na lubos na ipinagtaka ni Ashley. May nakalimutan po ba kayong sabihin sa akin? Takang tanong na nga lamang ni Ashley. Tutulungan kitang makarating kay Doc at nang makapag-check up ka na ngayon, miss. Sambit nga ng sekretary. Napatango-tango na nga lamang ang babae at wala na ngang pakialam kung magalit si Doc Robin sa kanila. Ang sekretary naman ang sasalo kung sakaling magkaproblema. Hindi makapaghintay ang nurse na malaman kung siya na ba si Ashley na hinahanap ni Dr. Robin. Talaga po? Naku, maraming salamat po ah. Masiglang pasasalamat naman ni Ashley at tuluyan na ngang sumunod sa 2 taong tumutulong sa kanya. Hindi na nga makapaghintay pa si Ashley na malaman kung ano na ang kalagayan ng kanyang anak at kung ano ang gender nito. Kinakabahan ngunit nasasabik din si Ashley habang binabaybay nila ang daan patungo sa opisina
ng sinasabi nilang doktor. Dito ka muna miss ha. Sasabihin ko muna kay Doc na ilalagay ka sa sked niya ngayong araw na makapagpa-check up ka. Nakangiting sambit nga ng sekretary. May kinatango na nga lamang ni Ashley. Naku sige po, salamat po ulit sa inyong dalawa. Masayang sabi ni Ashley, may kinangiti rin ng babaeng nurse. Tuluyan na nga pumasok ang lalaking sekretary at hawak nito ang papel na naglalaman ng personal information ni Ashley nang nilapitan nito si Dr. Robin. Abala si Robin sa pagpipirma ng mga papeles habang kinakausap ang pasyente na nagpapa-check up. Saktong patapos na si Robin sa kanyang ginagawa at balak na ngang mag-lunch dahil tanghali na nang makita niyang lumapit ang kanyang sekretary. Anong kailangan mo, Mr. Secretary? Tanong nga ni Robin. May pabor po sana ako ngayon, Doc. May babae po kasi na gustong magpa-check up ngayon kaso hindi kaagad siya nakapag-appointment bago pumunta rito eh. Nasa labas po siya at sayang naman po kung uuwi siya. Malayo pa naman po ang bahay niya, nakakaawa. Mahabang paliwanag pa nga ng sekretary. Hindi masabi ng diretsyo nito na nasa labas ang babaeng hinahanap ni Doc. Baka pagkamala nitong tsismoso na nakikinig sa usapan na hindi nito dapat malaman. Sabihin mo kung kaya niyang maghintay ng 1 oras dahil kakain lang ako. Malumani na saad ni Robin. Hubarin na sana ni Robin ang suot niyang lab coat nang biglang inilahad ng sekretary nito ang papel. Eto nga po pala yung personal information na finil up po niya kanina. Ngayon pa lang sana po siya magpapa-appointment pero ako na pong humihingi ng pabor na sana ma-check up niyo po siya kaagad. Usal nga ng sekretarya. Pinipigilan naman ng sekretary na mapakagat sa sariling labi at hindi na nagpahalata pa na sinasadya nitong ipakita kay Dr. Robin ang pangalan ng babae sa papel. Natigilan si Robin at para bang luluwa na nga ang puso niya dahil sa lakas ng pagkakatibok nito. Nakita niya ang pangalan ng babaeng ilang buwan na nga niyang hinahanap. Agad ding naisip ni Robin na maraming Ashley ang ipinakita sa kanya ni Carlo at lahat ng yun, hindi niya nahanap ang babaeng naka one night stand niya. Ngunit iba ang pakiramdam ngayon ni Robin. Nagbago na ang isip ko. Papasukin mo na siya rito sa opisina at ako nang bahala. Utos nga ni Robin na lihim na ikinadiwang naman ng sekretary. Agad namang sumunod ang sekretary at pinuntahan sa labas si Ashley. Sabi ni Doc, pumasok ka na lang daw, miss. Walang pasyente si Doc sa oras na to kaya maswerte ka. Masayang pahayag ng sekretary kay Ashley. Maraming salamat ulit sa pagtulong sa akin. Nahihiyang saad ni Ashley, ngunit masaya siya na pinagbigyan siya na makapag-check up ngayon. Samantalang, hinandaan ni Robin ang kanyang sarili at hindi na nga makapaghintay pa na malaman kung ang Ashley ba na makikita niya ngayon ay ang babaeng matagal na nga rin niyang gustong makita. Hindi nga magawa ni Robin na basahin ang buong impormasyon na nasa papel na hawak niya dahil sa pagkasabik. Hanggang sa tuluyan na nga pumasok si Ashley sa opisina. Nanigas si Robin sa kanyang kinauupuan at mas lalong lumakas ang pagkabog ng dibdib niya nang tuluyan na nga niyang nasilayan ang mukha ng babaeng hindi maalis-alis sa kanyang isipan. Good noon po, Doc. Pasensya na po kung naistorbo po kayo ngayon. Pagkatapos isara ni Ashley ang pinto ay pumaharap nga siya para batiin ng doktor. Ngunit tila naputol ang dila ni Ashley nang napagmasdan niya ang mukha ng doktor. Dahan-dahang napatayo mula sa pagkakaupo si Robin at nilapitan si Ashley. Samantalang hindi naman magawang igalaw ni Ashley ang kanyang katawan at matagal ang pagkakatitig kay Robin. Robin, mahinang usal ni Ashley. Tandang-tanda ni Ashley ang tindig ng lalaking nasa harapan niya at alam din niyang presensya nito. Hindi maaaring magkamali si Ashley. Si Robin nga ang nasa harap niya. Base na rin sa klase ng tingin na pinupukol nito. Sa hindi naasang pagkakataon nakita nga ni Ashley ulit si Robin. Ikaw nga yan, Ashley. Masayang saad ni Robin. Marahan na hinawakan ni Robin ang mukha ni Ashley. Nabahala naman si Robin
nang biglang umiyak ang kanyang nasa harapan na si Ashley. Mabilis na pinunasan ni Robin ang tumutulong luha sa mukha ni Ashley at kasabay nun ang pagyakap ng mahigpit kay Ashley. Shh, tahan na. Bakit ka umiiyak? May sakit ka ba? Kaya pumunta ka rito para magpa-check up? Sunod-sunod na tanungan ni Robin. Hindi na alam ni Robin kung anong unang gagawin. Kung mananatili lamang ba sa tabi ni Ashley habang magkayakap o tignan kaagad ang kalagayan nito. Wala akong sakit. Utal na tugon naman ni Ashley habang pilit na pinipigilan na umusbong ang mga luha. Magaan ang loob ni Ashley at para bang nahanap na nga niya ang tao na kukumpleto ng kaluluwa niya. Hindi napigilan ni Ashley na umiyak nang makita si Robin. Naging emosyonal siya bigla. May parte kay Ashley na gustong hanapin ng ama ng dinadala niyang anak kahit sabihin ng one night stand lamang ang nangyari sa kanila ni Robin. Bukod sa gusto ni Ashley na maging kumpleto ang pamilya para sa kanilang anak, hindi magawang kalimutan ni Ashley si Robin at makita ito. Saglit na humiwalay si Robin sa pagkakayakap kay Ashley. Komportable ka na ba sa akin? Naalala mo naman siguro ako, no? Tinaguan mo ako bigla at matagal din kitang hinanap. May pagtatampo sa boses ni Robin ang sabihin yun. Mas lalong sinigurado nga na si Robin iyon. Sigurado nga si Robin na hindi basta-basta na mabubura ang mararamdaman niya kay Ashley. Napayuko si Ashley dahil sa hiya. Pasensya ka na. Kinakailangan ko na talagang umalis ng mga oras na yun dahil hindi alam ni Mama kung nasan ako. Paliwanag nga ni Ashley. Pag-uusapan natin mamaya yan. Sa ngayon gusto ko munang malaman ang kalagayan mo. Kung wala kang sakit, bakit ka magpapacheck up? Takang tanong nga ni Robin. Napakagat sa sariling labi si Ashley. Hindi na paghandaan ni Ashley ang araw na ito, kaya hindi niya alam kung paano sasabihin kay Robin ang totoo. Bumalik tuloy ang kaba sa dibdib ni Ashley. Kung sasabihin kong buntis ako at ikaw ang ama, maniniwala ka ba? Malumani na pahayag ni Ashley kahit na natatakot siya sa maaaring reaksyon ni Robin. Buntis ka? Utal na tanong nga ni Robin at tila ba nabingi siya sa kanyang narinig. Naniga sa kinatatayuan si Robin at agad na bumaba ang tingin nito sa tiyan ni Ashley. Automatikong hinawakan ni Robin ang sinapupunan ni Ashley na hindi pa gaano kalakihan. Lumawak ang ngiti sa mga labi ni Robin. At tila ba nananaginip siya ng gising. Buntis ka at ako nga ma. Hindi yun tanong kundi pahayag mismo ni Robin para bang hindi makamove on sa nalaman. Emosyonal na napatango-tango naman si Ashley at hinawakan ng malaking kamay ni Robin na nakadantay sa sinapupunan niya. Nagkatinginan ng mga mata ni Robin at Ashley na tila bang may ibig na pahiwatig ang mga mata nila. Gusto ko sanang ipa-check up si baby kung ilang buwan na siya. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng pera eh. Kaya pasensya na kung ngayon lamang nagpa-check up si baby ah. Basag nga ni Ashley. Sa katahimikan at nagigilty nga siya bigla. Nakikita ni Robin na malaki ang problema na dinadala ngayon ni Ashley. Hindi maisip ni Robin kung ano ba ang nangyari kay Ashley makalipas ang ilang buwan. Bakit ka humingi ng pasensya? Alam kong ginagawa mo naman ang lahat para sa anak natin. At nakikita ko sa determinasyon mo. Litanya pa ni Robin. Napantig nga ang tenga ni Ashley nang tawagin nga siyang darling ni Robin. Ako sanang humingi ng tawad at hindi ka agad kita nahanap. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo ngayon. Ngunit ako nang bahala sa'yo at sa magiging anak natin. Bahid nga sa boses ni Robin na nasasaktan ito para kay Ali. Nakikita kasi ni Robin ang eye bags sa mga mata ni Ashley at tila namumutla ang mukha nito. Siguradong hindi healthy ang lifestyle ng babaeng mahal ni Robin. Bahagyang nanlaki ng mga mata ni Ashley nang marinig ang huling sinabi ni Robin. Tanggap mo ang anak natin? Hindi mo ko
Itataboy dahil nabuntis ako? Sunod-sunod na tanong ni Ashley. Mariin na umiling naman si Robin. Hindi ko man inaasahan na magbubungang nangyari sa atin dahil isang beses lamang yon. Pero hindi ibig sabihin na itataboy kita dahil nabuntis kita at one night stand lamang nangyari. Sumalubong ang kilay ni Robin nang ipaliwanag yun. Marahan na hinalikan ni Robin ang noo ni Ashley. Tatanggapin at taakuin ko ang responsibilidad ko sa'yo kasi gusto ko, Ashley. Kaya wag mo nang isipin na mag-isa mong bubuhayin ang anak natin. Simula ngayon makakasama mo ko kahit ayaw mo sa akin. Determinadong dugtong pa nga ni Robin. Hindi makapaniwala si Ashley na agad nga siyang tatanggapin ni Robin kahit na hindi pa nga siya nito masyadong kilala. Napayuko si Ashley at hindi maiwasan na himasin ang kanyang sinapupunan. Hindi ako mayaman katulad mo, Robin. Walang-wala ako, kaya hindi ko rin binalak na hanapin ka kasi nahihiya ako. Alam kong may pera ka. Kaya ayokong isipin mo na pineperahan lamang kita dahil sa may anak tayo. Hindi mapigilan ni Ashley na sabihin yon. Sobrang nahihiya si Ashley sa kanyang sarili. Hindi niya kayang sundin ang kanyang ina na perahan ng ganun lamang si Robin. Nararamdaman ni Ashley na isang mabuting tao si Robin at ayaw nga niyang maging abuso. Huwag mong isipin yan. At huwag mong sabihin yan. Wala naman akong pakialam kung mayaman ka o mahirap, Ashley. Kung kinakailangan kong bigay ang mga pangangailangan mo at kahit pera pa yan gagawin ko. Kusa kong ibibigay sa'yo, kaya wala kang dapat na ikahiya. Ani nga ni Robin habang hinahaplos ang muka ni Ashley. Lalo pa't magkakaroon na tayo ng anak. May karapatan ka na sa lahat ng mga pag-aari ko. Kung papayagan mo sana ako ay gusto kong magpakasal tayo. Nakangiti pang dugtong ni Robin na ikinalaki naman ang mga mata ni Ashley. Ano? Gusto mo akong pakasalan? Hindi pa natin kilala ang isa't isa. At saka, baka magsisi ka sa iyong desisyon. Usal nga ni Ashley at parang atikihin na nga siya sa puso dahil sa bilis ng pangyayari. Kung ganun gagawin kong lahat para magawa mong mahalin ako dahil sigurado na ako na ikaw ng babaeng pakakasalan ko. Saad ni Robin. At kasabay noon inalalayan ni Robin si Ashley na umupo sa mahabang sofa at baka nangangalay na nga ang mga paa nito. Kung kinababahala mo na naglalaro ko, hindi ko yun magagawa. Kapag ikinasal na tayo, gagawin ko ang tamang mga gawain bilang asawa mo. Hindi ako magloloko at mamahalin kita sa paraan ng makakaya ko. Maghihintay ako sa iyong desisyon. Malambing na dagdag pa nga ni Robin at hinalikan ng likod ng mga palad ni Daisy habang nakatingin ng buong adorasyon kay Ashley. Napalunok sa sariling laway si Ashley at tila gusto ngang lumabas ang puso niya. Sa sobrang lakas ng tibok nito, hindi na magawang tumugon pa ni Ashley at natameme na nga lamang sa malumani na boses ng lalaki. Para siyang mahihimatay sa mga titig pa lamang ni Robin. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Mahaba pa ang panahon para makapagdesisyon ka. Titignan ko na ngayon ang kalagayan mo at ang baby natin. Natatawang pahayag nga ni Robin at agad nang gumalaw para kunin ang mga gamit na kinakailangan. Kalahating oras na check-up ni Robin ang kalagayan ni Ashley at ng baby na nasa sinapupunan nito. Kasalukuyang tinitignan nila ngayon sa monitor screen kung saan makikita ang kanilang anak. Ang anak natin, lalaki siya, 4 na buwan ka ng buntis. Lumuluha ang mga mata ni Robin nang sabihin ang masayang balita kay Ashley habang nakatingin sa screen. Hawak ni Robin ang device na ginagamit para sa tiyan ni Ashley habang ang kabilang kamay ay humahaplos sa tiyan nito. Hindi mapagsidla ng saya ni Robin nang malaman na lalaki magiging anak nila. Sobrang nasasabik na nga ito. Healthy ang anak natin, kaya nagpapasalamat ako ng maayos. At hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Pasasalamat ni Robin. Kumislap ang mata nito.
Samantalang hindi na halos makita ni Ashley ang nasa monitor screen dahil sa panalabo ng kanyang mga mata sa pag-iyak. Lalaking anak natin, ang gusto mo ipangalan sa kanya? Nakangiting saad ni Ashley. Hindi na nga makapaghintay pa si Ashley na masilayan ng kanyang anak kapag ito ay nakalabas na. Masaya rin si Ashley na lalaki magiging anak nila. At kamukha ito ni Robin malamang. Pinahid ni Robin ang mga luha niyang hindi maawat sa pag-iyak. Bumaba ang ulo ni Robin para halikan ng marahan at malambing ang maumbok na tiyan ni Ashley. Rain Flores Evans. Sagot nga ni Robin. At tinignan nga sa mga mata si Ashley. Kumabog nang mabilis ang puso ni Ashley at unti-unting lumapit sa mukha ni Robin sa kanya. Hindi magawang gumalaw ni Ashley at hinayaan na nga lamang nahalikan siya ng lalaki. Isang malambing na halik ang pinagsaluhan nilang dalawa. 4 na buwan na nga rin ang nakakalipas noong nagkita ulit si Ashley at Robin sa ospital. At sa nakalipas na buwan na yun ay napagpasyahan nga ni Ashley na manirahan sa bahay ni Robin. Wala nang pakialam si Ashley kung hahanapin man siya ng kanyang ina. Sa ngayon ay sinusulit ni Ashley na kasama pa niya si Robin habang hindi pa nanggugulo ang kanyang ina. Robin, tawag ni Ashley sa kanyang nobyo habang ito ay nagluluto ng kanilang hapunan. Hawak ni Ashley ang 7 buwan niyang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Lumapit si Robin. Agad na tumigil nga sa pagluluto. May kailangan ka ba? Pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Nakangiting sambit bigla ni Ashley. Nagliwanag ang mukha ng lalaki. Talaga? Pakakasalan mo na ako, Ashley? Nakaawang ang mga labi ni Robin habang gulat. Natinignan si Ashley. Malapad ang ngiti ni Ashley na tumango-tango. Hindi tuloy napigilan ni Robin na yakapin siya at pinatakan ng maraming halik ang mukha ni Ashley. Pinasaya mo ko. Sisiguraduhin ko magiging masaya ka sa araw ng kasal natin. Nasasabik na sambit ni Robin at hinalikan ulit siya. Tinupad nga ni Robin ang pangako nito kay Ashley. Naging masaya si Ashley sa araw ng kasal nila kahit tanging judge at ang witness na lamang ang dumalo sa kanilang kasal. Hindi na nakapaghintay si Robin na maikasal sa kanya kaya naging mabilis ang lahat at nagustuhan naman yun ni Ashley. Hindi na siguro kakayanin ni Ashley na ipabukas pa ang kasal kaya nung gabing yun ikinasal na nga sila. Ngunit, hindi akalain ni Ashley na babawiin din ng kanyang inang kalagayahan niya. Mga ilang linggo pagkatapos ng kasal nila ni Robin ay biglang nagpakita ang ina ni Ashley. Akalain mo nga naman, sinulo mo ang lahat ng kayamanan ng lalaking kinakasama mo ngayon. Nakaising sambit ni Edith kay Ashley habang sila'y naghihintay ng pagkain na in-order nila. O sa madaling salita, tinakasan mo ko't sumama sa kanya para mapadali lamang ang buhay mo. Wala ka talagang utang na loob, no? Diba, Ashley? Hindi mo man lang ako in-invite sa kasal mo. Kung hindi ko pa nalaman sa kakilala ko ay baka tuluyan mo nang na-enjoy ang pagiging mayaman. Nanguuyam pa nga na dugtong ni Edith. Napakuyom na nga lamang ang kamao ni Ashley sa kaba na maaaring sirain ng kanyang ina ang kanyang buhay. Nakaramdam din ng galit si Ashley. Buntis ako, ma. Kaya pwede mo ba akong hayaan na lamang? Buong buhay ko sinusunod ko ng lahat ng utos mo pero sumusobra na po kayo ngayon. Anak niyo rin ako. Mariing saad ni Ashley habang pinipigilan nga umiyak sa harapan ng kanyang ina. Hindi ko na po kayang maging laruan mo, ma. Magkano bang kailangan mo para tigilan mo na ako? Dugtong pa nga nito. Napatingin si Edith sa maumbok na tiyan ni Ashley at sarkastikong napatawa. Siguro naawa lang sa iyong lalaki, no? At baka kahihiyan sa kanya na nakabuntis siya ng taong kagaya mo kaya pinakasalan ka na niya. Walang choice. Ani pa nga ni Edith at napailing na nga lamang. Hahayaan na sana kita at hihingin na nga lamang ng pera sa'yo dahil mayaman naman ang asawa mo. Ngunit nagkautang ako dahil sa iyong bata ka. Dagdag pa nga ni Edith. Anong ibig mong sabihin? Wala akong maalala na may kinalaman ako sa mga inutangan mo.
Nakakunot noong tanong naman ni Ashley. Napatayo mula sa pagkakaupo si Ashley at nagbabaga ang mga matang tinignan ang kanyang ina. Magkano inutang mo sa kanya, Mama? So akong pagbibintangan mo? At ako ang gagawin mong pain sa ginawa mo. Malakas ang pagkakasabi ni Ashley. Ako nagpakain at nag-alaga sa'yo simula nung pagkabata mo, Ashley. Kaya wag mo akong masigaw-sigawan dahil kung wala ako, baka namamalimos ka na sa kalsada. Sigaw pa nga ni Edith nang hindi nakapagpigil. Babayaran mo ang 10 milyon o papatayin ko ang anak mo. Kasama ka. Pagbabantang saad pa nga ni Edith at kasabay noon ay may 5 lalaki na biglang sumulpot. Tatakasan na sana ito ni Ashley nang humarang ang mga naglalakihang lalaki. 2 lalaki na ngayon ang nakahawak sa kanyang magkabilang braso at may mga dala itong armas. Huwag mong subukan na saktan ang anak ko. Napakasama mo. Bitawin niyo nga ako. Sigaw ni Ashley. Kahit pilitin ni Ashley na kumawala ay hindi niya magawa. Masyadong malakas ang mga lalaki kumpara sa kanya na buntis pa. Tila nakakita sa Ashley ng demonyo dahil sa ngisi sa mga labi ng kanyang ina. Kilala mo ako, Ashley. Kapag nagbanta ako, gagawin ko yun. Wala akong pakialam kung kasal ka sa lalaki mo ngayon, titira ka sa bahay ni Mecenas at gampanan mo ang pagiging asawa sa kanya. Mariing usal nga ni Edith. Napangit-ngit ang mga ngipin ni Ashley habang hindi maawat ang mga luha sa kanyang mga mata. Ilang beses nang nagmakaawa si Ashley. Nababalik na siya sa tunay niyang asawa, ngunit napagtanto ni Ashley na walang awang kanyang ina pagdating sa kanya. Para bang nabuhay si Ashley para sa kagustuhan lamang ng kanyang ina. Sobrang nangihinang na nga si Ashley, lalo pa at buntis nga siya ngayon. At malapit na nga ang kapanganakan niya. Kung ipapahamak ni Ashley ang kanyang sarili, dahil sa kagustuhan niyang makatakas ay baka mawala na ng tuluyan ang anak. Samantala, kanina pa hindi mapakali si Robin dahil gabi na. Hindi pa rin umuwi ang asawa. Pinareport din niya sa pulis ang mga nangyari. At pinahanap niya ang asawa, ngunit dumating ang hating gabi ay hindi pa rin mahanap si Ashley. Kalmahan mo muna ang sarili mo, Robin. Gagawin namin ang lahat para mahanap ang asawa mo. Huwag kang magpadalos-dalos sa iyong gagawin. Nag-aalalang sambit ni Carlo, ang investigador na naging kaibigan na nga rin ni Robin. Paano ko kakalma? Hindi naman umuwi ng gabi si Ashley. Nagpaalam naman siya kanina sa akin. Baka ano nang nangyari sa kanya? Balisa na sambit ni Robin. Paano kung hindi na siya makabalik? Naisip ko lang kasi nung pinuntahan ko ang dating bahay ng asawa mo. Wala nang taong nakatira doon. Bigla lang daw umalis kaninang umaga eh. Wala sa sariling pahayag ni Carlo. Hindi pwede. Hindi maaaring mangyari yan. Nandito ang bahay niya, kaya dito siya uuwi. Malakas sa bulyaw ni Robin na ikinayuko ni Carlo. May anak kami kaya hindi magagawa ni Ashley na iwan ako ng walang paalam. Alam kong babalik siya. Baka may nangyaring masama sa kanya, kaya hindi niyo mahanap-hanap. Pilit nga na pangungumbinsi ni Robin. Wala namang maisip na ibang dahilan pa si Robin kung sakaling iiwan siya ni Ashley. Mahal siya ni Ashley at pinangahawakan niya ni Robin. Halos manghina ang katawan at utak ni Robin nang lumipas ang linggo, buwan at taon na hindi pa rin niya nahahanap ang asawa. Araw-araw ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Robin ang mga alaala nila ni Ashley, hanggang sa napapatanong na lamang siya kung may mali ba siyang ginawa para parusahan ng ganito. Baliw na siguro si Robin dahil kahit lumipas ang 4 na taon ay kaya pa rin niyang hintayin kahit gaano katagal si Ashley at ang kanilang anak. Kahit wala siyang kaide-ideya kung bakit bigla na nga lamang iniwan siya. Ayaw isipin ni Robin na hindi nga siya mahal ni Ashley dahil ikababasag nga ng puso niya. Ilang taon na ang lumipas, anak. Hindi mo pa rin mahanap ang asawa at anak mo? Marami tayong pera, kaya gamitin mo ang lahat ng mga kaya mo. Usal naman ang ama ni Robin na si Ruby. Alam mong marami na rin ang pera na inilabas ko, Papa. Pero tila may pumipigil talaga na magkita kami ni Ashley at ng anak ko. Ibig sabihin lamang nun,
ay kasing yaman ko ang taong humaharang sa pagitan naming dalawa ni Ashley. Mariin na bulalas ni Robin, habang ang utak niya ay lumalayo sa realidad. Halos sumasakit ang ulo ni Robin sa kakaisip kung bakit nangyayari ito sa kanila ni Ashley. Kung sino man ang bumabangga sa'yo. At kapag nakilala mo, wag mo nang hayaang makawala pa. Ilang taon na akong naghihintay na makita ang aking apo at ang asawa mo. At hindi na ako bumabata. May pagmamadali sa tono ng sabihin niyo ng ama ni Robin. Para bang katapusan na ng mundo kapag hindi nito nakita ang mag-ina ng kanyang anak na si Robin. Samantalang isinugod nga sa ospital si Ashley, isang estrangherong nakakita kay Ashley na nahimatay sa daan. Kung hindi nito narinig ang batang lalaki na humihingi ng tulong ay baka anong masama nang ang nangyari kay Ashley. Naka-confine sa isang kwarto si Ashley habang kanina pa hindi maawat ang iyak ng isang batang lalaki na nasa 4 na taong gulang na. Huwag kang mag-alala bata, magiging maayos din ang mama mo. Pagpapagaan ng loob ng estrangherong lalaki sa batang lalaki na si Rain. Ano bang nangyari sa inyo ng mama mo sa daan nyo? Kuryoso pa na tanong nga ng estrangherong lalaki. Tumakas po kami sa bahay ng isang masamang tao. Sinasaktan niyo po palagi si mama sa tuwing susubukan po naming tumakas. Hinahabol po kami ng mga maraming lalaki. At ayun nga po nakatakas kami sa kanila. Mahina ang boses nga, nasaad ng batang si Rain. Naawa naman ang estrangherong lalaki at ito na rin ang tumulong sa mag-ina. Kakarampot lamang ang pera nito, kaya tanging hospital bill lamang ang ibinayad nito. Hindi nito akalain na makakaranas ng malupit na sakit ang mag-ina na si Ashley at Rain. Pasensya na bata dahil aalis na ako ngayon. Hinahanap na ako ng mag-ina ko eh. Huwag kang mag-alala dahil hahanap ako ng taong makakatulong sa inyo. Malungkot na paumanhin ng lalaking estranghero. Ano nga ulit ang pangalan mo? Para masabi ko sa kakilala ko ang iyong pangalan. Nang sa ganun matulungan kayo. Tanong pa nito. Ako po si Rain Flores Evans. 4 na taon po ako. Dugtong nga ni Rain at pinakita ang 4 niyang mga daliri. Mahinang natawa naman ng lalaki. Sa huling sinabi nga ng batang si Rain. Mukhang matalino ka bata. 4 na taong gulang ka pa lang pero marunong ka nang magsalita ng diretsyo. Manghang saad ng lalaki. Magaling po kasing magturo po ang mama ko eh. Kasi marami po akong natututunan. Pagmamalaki nga ni Rain sa kanyang ina. Kung ganon isang mabuting ina ang mama mo bata, alagaan mo siya ha? Usal nga ng lalaki na mabilis, may kinatango naman ni Rain. Okay po, hindi ko po pababayaan si mama. Magiliw na tugon ni Rain. Magaan ang loob ni Rain na ngayon ay nakalabas sila sa malaking bahay na ilang taon na rin silang nakakulong doon. Nababasa at naririnig lamang ni Rain sa kanyang ina ang tungkol sa kung anong itsura ng mundo sa ilabas ng bahay. At napakaganda ng mundo sa isip ni Rain. Mama, gumising ka na po. Nakatakas na po tayo kaya mahahanap na po natin si Papa. Masayang saad nga ni Rain sa kanyang ina. Kasalukuyang wala pa ring malay si Ashley. Kaya naman habang hinihintay ni Rain na may tumulong sa kanila, ay binabantayan niya ang kanyang ina. Ngunit, sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, ay nakaramdam ng gutom si Rain. Napanguso ang bibig ni Rain dahil wala silang pagkain na dinala nung tumakas sila ng kanyang ina. Siguro gutom ka na ngayon mama kasi ako gutom na po eh. Hintayin niyo po ako mama ah. Hihingi lang po ako ng pagkain sa labas. Bulong at paalam nga ni Rain sa kanyang ina. Bago lumabas si Rain, ay hinalikan nga muna niya ang pisngi ng kanyang ina at nagsimula na nga ito humingi ng pagkain sa mga taong nakakasalubong niya sa hallway ng ospital. Pahingi po ng pera o pagkain na lang po. Magalang na saad ni Rain sa mga taong nag-uusap lamang kasamang matanda na naka-wheelchair na tila nagpapagaling pa lamang sa sakit. Ang gwapo mo namang bata ka? Naliligaw ka ba? Saan ang mama mo? Nagtataka at may pag-aalalang tanong nga ng matanda na nasa wheelchair.
Hindi po ako naliligaw, nandito po ang mama ko sa ospital at nagpapagaling po siya. Sagot nga ni Rain sa maliit na boses. Naku, anong nangyari sa mama mo bata? Nasaan ba ang papa mo? Tanong pa nga ng isang babae na nakatayo sa tabi ng matanda. Hindi ko po alam kung nasan po si Papa eh. Hahanapin pa lang po namin siya. Wala po kaming pagkain o pera na dala ni Mama kaya po humihingi ako. Tugon nga ni Rain. Sige, bibigyan kita ng pera at pagkain para may makain kayo ng mama mo. Sobrang bait mo sigurong bata ka. Naaaliw na sambit nga ng matandang babae at bahagyang kinulo ang buhok ni Rain. Pero may kondisyon muna ako. Kantahan mo sana ako bago ako umalis dito sa ospital. Nakiting pakiusap nga nito. Mas lalong nabuhayan ang loob ni Rain. Walang mapagsidla ng saya ngayon ni Rain dahil nakahanap siya ng mga mababait na tao. Magaling po akong kumanta. Palagi po kasi akong kinakantahan ni Mama kapag natatakot o pinapawi niya po yung sakit ko po eh. Bulalas pa nga ni Rain ay kinatunaw nga ng mga puso ng taong nakatingin sa kanya. Mukhang pareho kayo ng ina mo na may mabuting puso. Gusto ko tuloy marinig ang boses mo ngayon, iho. Usal ng matandang babae at hindi na nga nakapaghintay pa sa gagawin ni Rain. Tumikhim nga. Si Rain bago sinimulan ng kanyang kanta, ang paboritong kantahin ng kanyang ina. At hindi papayag ang pusong ito. Mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong tingin. Malambing ang boses ni Rain nang kantahin ang katagang iyon. Ang mga tao namang nakatingin at nakikinig kay Rain ay hindi mapigilan na mapangiti at tila ba binigyan ng kapayapaan ang kanilang isipan. Samantalang kararating pa lamang ni Robin sa hospital. Nakasalubong niya ang kanyang sekretary na lalaki at tila ba'y may gustong sabihin sa kanya. Dok, pwede po ba akong humingi ng favor? Nahihiyang sad ng sekretary na ikinasalubong ng mga kilay ni Robin dahil sa pagtataka. Ano yun? Takang tanong nga nito. Yung pinsan ko po kasi Dok humihingi ng pabor sa akin kung pwede raw ba na tignan ang kalagayan ng pasyente na iniligtas niya kanina. Walang perang maginang iniligtas ng pinsan ko kaya sana. Gusto kong tulungan kung may sweldo sana ako ngayon Dok. Nahihiyang paliwanag pa nga ng lalaki na sekretarya. Hindi batid ni Robin kung bakit biglang sumagi sa kanyang isipan si Ashley at ang kanyang anak. Siguro ay naawa rin si Robin. Ayaw ni Robin na maranas ng isang ina na mahirapan, lalo na kung may anak itong binubuhay. Nakikita ito ni Robin sa sitwasyon ni Ashley noon, na walang matakbuhan at sarili lamang ang mayroon ito noon. Sasabihin ko sa HR na i-advance ko ang sweldo mo. Huwag mo nang abalahin pa na bigyan sila ng pera. Ako nang bahala sa kanila. Pahayag nga ni Robin. Malawak na ng pangiti ang sekretarya sa sinabi ni Robin. Maraming salamat Dok, ang bait niyo talaga. Nasasayahang bulalas nga ng sekretarya. Kinuha ko po ang information ng pasyente. Usal ng sekretarya nang makabawi at agad na ibinigay kay Robin ang folder na naglalaman ng information. Bago pa man buksan ni Robin ang folder, ay umalingaw-ngaw ang palakpakan at ang mga boses ng mga tao sa hallway. Nakikita ni Robin na kumakanta ang batang lalaki at naririnig mismo ni Robin ang boses ng bata. Nagtataka si Robin kung bakit kumakanta ang lalaki sa maraming tao. Kaya naman nilapitan niya ito. Walang nagawa ang sekretarya kundi sumama rin kay Robin dahil kuryoso rin ito sa nagaganap. Oo nga pala, may nakalimutan akong sabihin sa inyo, Dok. Biglang saad ng sekretarya. Nang makita kasi nito ang bata, ay biglang naalala nito ang sinabi ng kanyang pinsan. Ngunit napako ang mga mata ni Robin sa batang lalaki nang makita ang kabuuhan ng mukha nito. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib na parang kakawala na ito. Tila ba nakikita ni Robin ang kanyang sarili sa batang lalaki?
Kamukhang kamukha ng batang lalaki si Robin. Noong bata pa lamang siya. Kaya hindi maaring aksidente lamang ito o may anak siya sa ibang babae. Iisang babae lamang ang pumasok sa kanyang isipan na maaring ina ng batang lalaki. Dok, nakikinig po ba kayo? Sabi ko kapareho kayo ng apelyido ng batang lalaki na nakilala ng pinsan ko dito sa ospital. Rain Flores daw po ang pangalan ng bata eh. Pulalas nga ng sekretarya. Wala sa oras na napabaling ang tingin ni Robin sa sekretarya. Nanlalaki ang mga mata ni Robin sa gulat nang marinig ang buong pangalan ng bata. Sigurado ka bang Rain Flores Evans ang pangalan ng bata? Hindi makapaniwalang tanong ni Robin. Kumakabog ang dibdib ni Robin sa pagkasabik. Para bang tuluyan na ngang nabuhayan ng puso at pag-asa ni Robin sa isipan na nandirito lamang ang mag-ina niya. Sigurado po ako, sir. Tignan mo po sa folder na hawak mo para maniwala po kayo sa akin. Tugon nga ng sekretarya. Agad namang binuklat ni Robin ang folder. At halos mapaiyak siya nang makita ang pangalan ng kanyang asawa. Kasama roon ay ang apelyido ni Robin na kinuha mismo ni Ashley nung ikinasal sila. Hindi maaring ibang babae si Ashley Flores Evans dahil natatangi lamang ang asawa ni Robin. Asawa kong nasa ospital ngayon, Lucas. Sabihin mo sa mga guards sa labas, nabantayan ang buong ospital, lalo na ang entrance at exit. Seryosong pahayag ni Robin at tiningnan ng batang lalaki na tila tapos na sa pagkakanta. Naghahalo ang galit, inis at pagkasabik ni Robin. Galit si Robin dahil nakita mismo sa folder na malubha ang mga sugat at sakit sa katawan ni Ashley. Kahit may kaunting galit na Robin sa nararamdaman kay Ashley dahil sa pag-iwan nito sa kanya, hindi pa rin matiis ito ni Robin at mas nangingibabaw ang kanyang pagkasabik at pagmamahal. Nagulat naman ang sekretarya na nagngangalang Lucas. Ngunit tumanguring kaagad ito at sinunod ang utos ni Robin. Nakita mismo ni Robin ang hawak-hawak ngayon ng batang lalaki na siguradong anak niya. Agad na nilapitan ni Robin ang batang lalaki at lumuhod sa harapan nito. Hindi maiwasan ni Robin na mapaluha sa kanyang nakikita ngayon. Nagbibilang ng pera ang kanyang anak habang kinakain nito ang burger at juice na binigay ng mga taong kinantahan nito. Hello po, doktor po ba kayo? Tanong bigla ng batang si Rain nang napansin itong lumuhod sa harapan si Robin. Titig na titig si Robin sa kanyang anak at hindi pa magawang makapagsalita. Pwede po bang bumili ng gamot at pagkain po dito? Pero ito lang po ang pera ko, ayos lang po ba? Nakangiting dugtong pa nga ni Rain at inilahad nga ang pera sa doktor na si Robin. Lumuluhang napailing na nga lamang si Robin at biglang hinila ang batang si Rain para yakapin. Nagulat naman ang bata dahil sa kanyang ginawa. Malungkot po ba kayo? Bakit niyo po ko niyakap? Maliit ang boses ni Rain nang sabihin yun. Habang yakap nga ni Robin, ang kanyang anak ay hinalik-halikan niya ang ulo nito at hinaplos ang maikling buhok. Kahit nagtataka ang bata ay hinayaan pa rin siya nito. Masaya lang ako, little boy. Walang bahid ng luha ang mga mata ni Robin nang sabihin yun. Pilit na pinipigilan ni Robin na umiyak ulit. Nasaan ang mama mo? Ako ang doktor na magpapagaling sa mama mo. Hindi mo na kailangan ng pera para bayaran ako. Ibibigay ko lahat ng pangangailangan nyo. May pananabik sa tono ni Robin nang sabihin yun. Ituturo ko po kung nasan po si mama. Saglit lang po ah. Kasi iniwan ko po siya para maghanap po ko ng pagkain eh. Gutom na po kasi ako at baka magising na rin po si mama. Masiglang tugon nga ni Rain kay Robin. Hindi na mapakali at makapaghintay ni Robin na makita ulit si Ashley. Kaya naman nang hilahin siya ng kanyang anak na si Rain patungo sa room. Kung nasan ngayon ang asawa niya, ay sumama kaagad si Robin. Gising na si mama! Mama! Masiglang saad ni Rain nang nakapasok na nga sila sa kwarto at nakitang nakaupo ang ina nito sa hospital bed. Anak, gulat na sambit naman ni Ashley. Hindi nito naramdaman na nakapasok ang kanyang anak.
Balak sana ni Ashley na hanapin ang anak. Ngunit nawala din ang pagkabahala sa dibdib nito dahil yakap-yakap niya ngayon ang anak niyang si Rain. Ashley? Mahinang tawag ni Robin. Tila bang nananaginip siya ngayon na nasa harapan na niya si Ashley. Agad namang napaangat ang ulo ni Ashley. Mas lalong nagulat at hindi na maawat ang luha ni Ashley nang makita ang matagal na niyang gustong makapiling at makasama. Iyon ay walang iba kundi ang kanyang asawa na si Robin. Walang sinayang na pagkakataon si Ashley. Kahit masakit ang buong katawan niya, agad siyang umalis mula sa pagkakaupo sa kama at nilapitan si Robin para gawaran ng isang mahigpit na yakap. Anong nangyari sa'yo? At parang puro ganyan ang katawan mo, Ashley. Nagngingit-ngit ang nangangipin ni Robin nang makita ang kalagayan ni Ashley. Mahigpit na niyakap ni Robin ang katawan ni Ashley at hinalikan ng noo nito. Ang gusto lamang na ngayon mangyari ni Robin ay makasama ang kanyang pamilya. Wala nang pakialam si Robin kung sinadya ba siyang iwan ni Ashley at kung anong dahilan nito sa pagkawala ng ilang taon. Ngunit, ang hindi magawang baliwalain ngayon ni Robin ay ang mga sugat at pasa sa katawan ng kanyang asawa. Mahal na mahal kita, Ashley. Huwag mo na akong iiwan ulit ng ganun katagal. Saad pa nga nito na tila nagmamakaawa habang yakap ang maliliit na katawan ni Ashley. Hindi na alam ni Robin kung anong uunahin ngayon. Nakita mo na ba ang anak natin? Sinunod ko ang pangalan na gusto mo sa magiging anak natin. Malumanay na usal ni Ashley. Kaya naman napatingin si Robin sa kanyang anak na nasa tabi ngayon ng kanyang ina. Mas lumambot ang mga mata ni Robin nang makitang umiiyak din ang anak niyang si Rain. Bakit ka umiiyak, anak? Hindi ba sinabi ko na magiging kumpleto ng pamilya natin kapag nakatakas tayo? Nandito na si papa mo, anak. Malambing na saad ni Ashley kay Rain. Bahagyang hinila ni Ashley ang anak para lumapit ito kay Robin. Nakatingala si Rain sa ama nitong si Robin na para bang namamangha at kumikislap sa pagkakasabik ang mga mata nito. Miss na po kita, Papa. Ikaw po pala yan. Gusto po kitang makita at mayakap. Hindi po ako galit na hindi po kita nakakasama noon. Basta po ang mahalaga, nandito na po kayo. Umiiyak nga na saad ni Rain at pinunasan pa nga ang pisngi na may bahid ng luha. Dahan-dahang binuhat ni Robin ang kanyang anak at binigyan ito ng halik sa noo sa kaniyakap ng mahigpit. Pasensya ka na, anak, ha? At ngayon ko lamang kayo nakita. Pero maniwala ka na hinanap ko kayo ng mama mo. Mahal na mahal ko kayo. Tandaan niyo yan. Malumanay na paliwanag nga ni Robin na mabilis na ikinatangungan ng anak nitong si Rain. Mahal na mahal po kita, Papa, kayo ni Mama. Madamdaming tugon naman ni Rain at niyakap ulit ang ama nitong si Robin. Halos 2 oras din, nayakap pa rin ni Robin ang kanyang mag-ina sa kanyang bisig. At sa 2 oras na iyon, ay naging maligaya ang puso ni Robin. Naghalo-halo rin ang emosyon ni Robin, lalo pat nasabi na sa kanya ni Ashley kung anong nangyari rito simula nung nawala ito, hanggang sa kung paanong nakarating si Ashley at ang kanyang anak sa hospital ngayong araw. Nasaan na ang taong gumawa sa'yo nito? Kung para sa'yo, ayos lang nakalimutan ito, pues hindi ko magagawang palampasin to, Ashley. Magbabayad kung sino man ang nanakit sa pamilya ko. Saad pa nga nito. Hindi nga niya maiwasang magalit, umiigting ang panga ni Robin habang ang mga kilay ay magkasalubong nang sabihin yon. Ayaw ko munang isipin sila ngayon, Robin. Nasasaktan lang ako at ayoko na ulit maramdaman yon. Ngayon nakapiling ka na namin. Malungkot ng ngiti nga ang ginawad nga ni Ashley at hinaplos ang mukha ni Robin. Hahayaan kitang gawin ang lahat ng gusto mo kung yan ang makakapagpawala ng alalahanin mo sa amin ng anak natin. Hindi kita pipigilan. Lumuluhang dagdag pa nga ni Ashley. Bahagyang niyakap ni Robin ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Malalim na ang gabing yun, kaya naman natutulog na ang anak niyang si Rain sa kanyang bisig. Huwag mo nang isipin sila. Ayokong
Nasasaktan ka ulit. Nandito na ako. Ako nang bahala sa lahat at ipagtatanggol ko ang magina ko. Wala nang mananakit sa inyo simula ngayon dahil hindi na kayo aalis pa sa aking tabi. Habang buhay. Tila ba nanunumpa si Robin nang sabihin ng katagang yon. Mas lalong minamahal kita, Robin. Usal nga ni Ashley. Pero kahit na ganoon, ginawa pa rin ni Robin ang nararapat na gawin sa mga masasamang tao sa buhay ni Ashley. Ang kanyang ina at ang pinagbentahan nga kay Ashley. Nakulong nga ang mga ito at kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Samantala, nang matapos na nga nila ang lahat ng problema at naaksyonan na nga ito, nakapag-move on na nga talaga sila, lalo na nang ikinasal na nga sila sa wakas after 3 months na mag-propose nga si Robin kay Ashley. Ipinaramdam ni Robin kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya. Hindi na nga siya masyadong naging busy sa kanyang trabaho at nagtuon ng maraming oras kasama si Ashley at ang kanilang anak na talaga namang cute na cute at mahal na mahal nila. Makalipas ang ilang taon, nasundan na nga rin ng isa pang anak ang kanilang minamahal na si Rain. Ngayon, 4 na nga sila sa kanilang pamilya at balak pa nga nilang bumuo ng mas malaki pang pamilya para one big happy family na daw sila. At hindi nila gagawin ang ginawa ng ina ni Ashley sa kanya na pinabayaan ng anak at ginawa nga na pagkakaperahan. Pupunuin nila Robin at Ashley ng pagmamahal ang kanilang mga anak at pati na rin ang mga taong nangangailangan. Napapikit si Robin nang salubungin siya ni Ashley ng isang masuyong halik sa mga labi. Habang si Ashley naman ay para bang nawasak na ang magulo niyang mundo. Ngayon na nagagawa nitong halikan at yakapin si Robin. Huwag nating gawing investment ang anak at mas lalong huwag nating gawing laruan o saktan ito para lamang sa kagustuhan mong magkaroon ng pera. Ang nararapat na ibigay sa mga anak ay ang pagmamahal at tiwala ng isang magulang, hindi galit o pagkamuhi. Nararapat na pahalagahan ng mga anak lalo pat regalo ito ng Diyos. Hindi aksidenteng nagkaroon ka ng anak. Kaya huwag mo ibaling ang galit sa anak mo kung sakaling pakiramdam mo ay sinira nito ang buhay mo. Tandaan na ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay dahil iyon sa desisyon na pinili o tinahak natin. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Ashley at Robin. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lini of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Docusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bocao of Isabela, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro,
Hani Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Tanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtet, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Pesi, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescent, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dengs, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Tanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion,
Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.